Malamig, madilim, at puno ng amoy ng sariwang lupa na humahalo sa halimuyak ng mga patay na bulaklak. Sa harap ng kabaong ko, narinig ko ang tawa ni Selena, ang matalik kong kaibigan, habang nakakapit sa braso ng asawa ko. Ang boses ni Doña Marcela ay parang tila malalamig na patak ng ulan na humahampas sa kahoy na naghihiwalay sa akin sa mundong ibabaw. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, hindi ang lupang unti-unting itinatambak sa ibabaw ko. Hindi ang kakulangan ng hangin, kundi ang malamig at walang buhay na sanggol na inilagay nila sa tabi ko sa loob ng madilim na kahon na ito. Patawad, Mina, pero kailangan nating gawin ito para sa pamilya. Narinig ko ang mahinang bulong ni Rafael, ang asawa ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat ng pangarap ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay ko, ng karera ko, at ng lupang minana ko pa sa aking mga magulang sa Iloilo. Nararamdaman ko ang bawat kalansing ng pala, bawat bagsak ng lupa sa ibabaw ng kabaong ay parang dagok sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalampagin ang takip ng kahoy na ito, pero ang katawan ko ay parang paralisado. Ang huling naalala ko ay ang baso ng gatas na ibinigay ni Selena bago kami lumikas sa gitna ng bagyo. Nilagyan nila ako ng gamot. Ginawa nila akong bangkay bago pa man ako tuluyang malagutan ng hininga. Siguraduhin ninyong malalim ang hukay, utos ni Doña Marcela. Walang bahid ng pagsisisi ang kanyang boses. Ang pamilya Monteverde ay hindi madudumihan ng isang arkitektang galing sa probinsya na akala mo ay kung sinong santo. Mina, dinala mo ito sa sarili mo. Masyado kang maraming nalaman. Ang mga dokumento, ang mga kargamento sa gitna ng baha, ang mga batang nawawala sa ospital ng mga Monteverde, iyon ang naging hatol sa akin ng kamatayan. Pero higit sa lahat, ang anak ko, ang sanggol na 8 buwan kong dinala sa aking sinapupunan, na gabi-gabi kong kinakausap at kinakantahan ng mga awit ni inay. Sinasabi nila na patay na ito. Sinasabi nila na sumama na ito sa akin sa kabilang buhay. Naramdaman ko ang dulo ng aking mga daliri na unti-unting nagkakaroon ng buhay. Ang galit ay mas matapang pa sa gamot na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa loob ng dilim, hinawakan ko ang maliit na katawan sa tabi ko. Malamig ito, masyadong malamig. Ang puso ko ay parang dinudurog ng libu-libong karayom. Ito ang anak ko. Ang bunga ng pagmamahal na akala ko ay totoo, pero isa palang mahabang bangungot. Paalam, Jasmina Villarreal, wika ni Selena. Naririnig ko ang tunog ng kanyang mga takong habang papalayo. Salamat sa lahat. Salamat sa posisyon mo, sa asawa mo, at sa yaman mo. Ako na ang magpapatuloy ng buhay na sinayang mo. Katahimikan. Iyon ang sumunod na dumating. Isang nakakabinging katahimikan na tanging ang tunog na lamang ng malakas na ulan sa itaas ang naririnig. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Hindi habang ang mga pumatay sa akin ay malayang humihinga at nagdiriwang. Ginamit ko ang lahat ng lakas na natitira sa aking katawan. Ikinaskas ko ang aking mga kuko sa matigas na kahoy ng kabaong. Wala akong pakialam kung mabali ang aking mga kuko. Wala akong pakialam kung dumugo ang aking mga daliri. Bawat kaskas ay isang panata ng paghihiganti. Bawat kaskas sa kahoy ay isang pangako na babalik ako. Hindi niyo ako malilibing ng buhay, bulong ko sa aking isipan. Ang hangin sa loob ay unti-unti nang nauubos. Ang paningin ko ay nagsisimula ng magdilim. Ngunit sa huling sandali ng aking malay, naramdaman ko ang isang malakas na yanig. Hindi ito mula sa loob, mula ito sa labas. Ang lupa ay tila gumagalaw. Ang malakas na ulan ay nagdulot ng pagguho ng lupa sa gilid ng bundok kung saan nila ako itinapon. Naramdaman ko ang pagtagilid ng kabaong. Ang pressure ng lupa ay nagpabiyak sa takip ng kahoy. Isang maliit na butas ang bumukas, at pumasok ang malamig na tubig ulan kasama ang amoy ng laya. Nagsimula akong humukay pa itaas. Kahit putik na ang pumapasok sa aking bibig, kahit ang aking mga baga ay sumasabog na sa sakit. Hinalukay ko ang lupa gamit ang aking mga kamay na duguan. Hanggang sa maramdaman ko ang hangin. Isang kamay na magaspang at puno ng kalyo, ang biglang humawak sa aking braso mula sa labas ng hukay. May tao rito. Cora, tulungan mo ako. May buhay pa rito sa ilalim ng gumuhong lupa. Isang malakas na hila ang nag-ahon sa akin mula sa impyerno. Napasigaw ako ng hangin.
isang sigaw na puno ng ulan, luha at puot. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang mukha ng isang matandang mangingisda sa ilalim ng kidlat. Ligtas ka na, Hiha, ligtas ka na, sabi ng matanda. Tumingin ako sa paligid. Ang sementeryong gubat na dapat ay huling hantungan ko ay naging lugar ng aking muling pagsilang. Tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng putik at dugo. Wala na ang aking singsing sa kasal. Wala na ang aking dangal bilang asawa. Hindi pa ako ligtas, mahina kong sabi. Ang boses ko ay paos at parang galing sa ilalim ng lupa. Dahil ang totoong Mina ay namatay na sa hukay na iyon. Ang kaharap niyo ngayon ay ang multo ng kanilang mga kasalanan. Sa gabing iyon, kasabay ng paghupa ng bagyo, isang sumpa ang binitawan ko sa harap ng langit. Ang pamilya Monteverde ay kumuha ng isang buhay. Kaya isang buhay din ang kukunin ko sa kanila. Ang bawat sentimo na ninakaw nila, ang bawat patak ng luhang idinispatsa nila, at ang anak na ipinagkait nila sa akin, lahat ay babawiin ko. Hindi nila alam, tumitibok pa ang puso ko para sa paniningil, at sa aking pagbabalik, titiyakin ko na sila naman ang mabaon sa sarili nilang mga kasinungalingan. 2 buwan, iyon ang panahong kailangan ko, para muling matutong lumakad, muling matutong huminga nang hindi nararamdaman ang bigat ng lupa sa aking dibdib. Sa maliit na dampa ni Aling Cora at Mang Berto sa pampang ng Quezon, dumaan ang mga araw na ang tanging kasama ko ay ang alat ng dagat at ang pait ng aking mga alaala. Hiha, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tanong ni Aling Cora habang inaayos ang aking balabal. Masyado pang mahina ang iyong katawan. Ang mga galos sa iyong mukha ay hindi pa tuluyang naghihilom. Hinaplos ko ang peklat sa aking pisngi. Isang matalim na paalala ng pagkabasag ng kabaong. Ang sugat sa balat ay naghihilom, Aling Cora. Pero ang sugat sa dangal, kailangan ng katarungan para maghilom. Sumakay ako sa bus patungong Iloilo. Doon, sa bayan kung saan ako lumaki, naniniwala akong may isang tao pang natitira na panig sa akin. Si Elena. Ang bunsong kapatid na itinaguyod ko, ang pinag-aral ko, at ang tanging pamilyang itinuring ko pagkatapos mamatay ng aming mga magulang. Ngunit nang makarating ako sa aming lumang bahay, hindi ito ang bahay na iniwan ko. Ang dating simpleng bakuran ay sementado na. May bagong sasakyang nakaparada at ang bintana ay gawa na sa mamahaling salamin. Pumasok ako nang walang paalam. Nakita ko si Elena na nakaupo sa sala, may hawak na mamahaling designer bag habang kausap ang isang ahente ng alahas. Elena, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay parang isang kaluluwang nagbabalik mula sa hukay. Nabitiwan ni Elena ang hawak niyang kuwintas. Namutla siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ate Mina, multo ka ba? Patay ka na. Sabi nila, namatay ka sa aksidente. Sabi nila, o gusto ninyong paniwalaan? Hakbang-hakbang akong lumapit. Bakit, Elena? Bakit mukhang hindi ka natutuwa na buhay ang kapatid mo? Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ate, hindi mo naiintindihan. Ang pamilya Monteverde, sinabi nila na nawala ka na. Binigyan nila ako ng pera para sa pamilya ko, para sa kinabukasan ko, para sa kinabukasan mo, o para sa katahimikan mo. Nilapitan ko ang mesa at nakita ang isang folder. Sa loob nito ay ang mga dokumentong may lagda ni Elena. Mga dokumentong nagsasabing, ako, si Jasmina Villarreal, ay may malalang sakit sa pag-iisip bago pa man ako mawala. Dahil sa lagdang iyon, nakuha ng mga Monteverde ang lahat ng ari-ariang naiwan sa pangalan ko. Binenta ako ng sarili kong kapatid. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay kapareho ng sa akin, pero ang puso niya ay kasing lamig na ng mga Monteverde. Pinilit nila ako, ate, iyak ni Elena. Pilit na hinahawakan ang aking kamay, pero iniwas ko ito. Sinabi ni Doña Marcela na kung hindi ako pipirma, pati ako ay mawawala rin. May anak ako, ate. Kailangan ko ng proteksyon. Proteksyon kapalit ng buhay ko. Ramdam ko ang pagguho ng huling kuta ng aking puso. Elena, binuwis ko ang pangarap ko sa Singapore para mapagtapos ka. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng perang kinita ko para lang hindi ka maghirap. Pero sa unang pagkakataon na kailangan mo akong ipaglaban, mas pinili mo ang pera ng mga pumatay sa akin. Patawarin mo ako, ate. Patawad,
Tumingin ako sa paligid ng bahay na puno ng mga gamit na nabili mula sa dugo ko. Wala na rito ang init ng tahanan. Ang tanging narito ay ang amoy ng pagkabulok ng aming relasyon. Huwag mo akong tawaging ate, malamig kong sabi. Kinuha ko ang nag-iisang litrato naming dalawa na nasa ibabaw ng cabinet. Ang litratong kuha noong graduation niya, kung saan ang saya sa aming mga mata ay parang totoo. Kinuha ko ang lighter sa ibabaw ng mesa at sinilaban ang dulo ng litrato. Pinanood ko ang apoy habang unti-unting nilalamon ang mga ngiti naming dalawa. Nang maging abo ang kalahati nito, binitiwan ko ito sa harap ni Elena. Ang kapatid mong si Mina ay patay na. Inilibing ninyo siya at hinding-hindi na siya babalik. Bawat salita ko ay parang hatol. Mula ngayon, wala na akong pamilya. Wala na akong kapatid. Ate, saan ka pupunta? Huwag kang magsusumbong sa mga pulis, pakiusap. Mabibilanggo ako, sigaw ni Elena. Pero ang takot niya ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili niyang kaligtasan. Humarap ako sa kanya sa huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Elena, hindi kita ipapakulong dahil mas malala pa sa kulungan ang gagawin ko sa inyo. Panunuorin ninyo akong bumalik pero hindi ninyo ako makikilala. At kapag nakuha ko na ang lahat mula sa inyo, doon mo malalaman kung gaano kamahal ang presyo ng pagkakanulo sa sarili mong dugo. Lumabas ako ng bahay na hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Gabriel, ang abogado na nahanap ko sa tulong ni Mang Berto. Si Gabriel ay ang batang sampagitan noon na tinulungan ni Itay na makapag-aral. Siya ang tanging tao na handang tumayo sa tabi ko nang walang hinihinging kapalit. Handa ka na ba, Mina? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Wala na si Mina, Gabriel, sabi ko habang sumasakay sa sasakyan. Mula sa araw na ito, ang pangalan ko ay Marina Velasco. Isang babaeng walang nakaraan at walang awa. Tumingin ako sa bintana habang unti-unting lumalayo ang bayan ng aking kabataan. Ang huling bakas ng pagiging tao ko ay naiwan sa abong kumalat sa sahig ng bahay ni Elena. Ang plano ay nagsisimula na. Ang pera ng mga Monteverde ay makapangyarihan. Pero ang lihim na hawak ko ay mas nakamamatay. Ang unang hakbang ay ang pagpasok sa kanilang mundo bilang isang estranghero. Doon ko hahanapin ang piraso ng aking puso na ninakaw nila, ang aking anak. Kung kailangang maging demonyo ako para makuha ang hustisya, gagawin ko. Dahil ang lupang ibinaon nila sa akin ay hindi nagpamatay sa akin. Ito ay naging pataba para sa galit na ngayoy namumukadkad sa aking pagkatao. 2 taon ang lumipas. Sa harap ng salamin, isang ibang babae ang nakatitig sa akin. Ang mahaba at kulot kong buhok noon ay diretso na ngayon at kulay tsokolate na nagbibigay ng mas matapang na anyo sa aking mukha. Ang peklat sa aking pisngi, hindi na ito bakas ng trahedya, kundi isang munting marka na natatabunan ng dekalidad na make-up. Tila isang talinghaga ng aking bagong pagkatao. Wala na si Mina Villarreal na laging nakayuko at sunod-sunuran. Ang kaharap ko ngayon ay si Marina Velasco, ang misteryosong consultant at investor na may ari-arian sa Singapore at Hong Kong. Mga ari-ariang nabuo sa tulong ng katalinuhan ko sa arkitektura at ng mga koneksyong binuo ni Gabriel para sa akin. Handa ka na ba? Tanong ni Gabriel habang inaayos ang kanyang suit. Ngayong gabi ang Monteverde Legacy Gala. Naroon ang lahat, ang press, ang mga investor at syempre, ang pamilyang pumatay sa'yo. Huminga ako ng malalim. Hindi ako narito para lang dumalo, Gabriel. Narito ako para simulan ng paniningil. Ang ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati ay puno ng ningning. Ang mga chandelier ay tila mga bituin na bumababa mula sa langit. Ngunit para sa akin, ang bawat kislap ay paalala ng kadiliman ng kanilang sikreto. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang pamilya Monteverde. Si Doña Marcela, na tila hindi tumatanda sa kanyang suot na itim na gown, ay nakangiti habang nakikipagkamali sa mga matataas na opisyal. Sa tabi niya ay si Rafael, mukhang matagumpay ang aking asawa. Pero kung titingnan mong maigi ang kanyang mga mata, mayroon itong lumbay na pilit na itinatago ng kanyang mamahaling tuksedo. At si Selena, kumulo ang dugo ko nang makita ko siya. Nakasuot siya ng pulang gown na tila sumisigaw ng tagumpay. Pero hindi ang gown ang kumuha ng atensyon ko. Ito ang kuwintas na suot niya, isang vintage na emerald necklace. Ang kuwintas na iniwan sa akin ng aking ina. Ang tanging alaala ko
mula sa Iloilo na ninakaw nila mula sa aking mga gamit matapos nila akong ilibing. Ngiting tagumpay, Selena, bulong ko sa sarili ko habang humahawak ng mahigpit sa aking cocktail glass. Enjoy it while you can. Ipakikilala na kita, sabi ni Gabriel. Lumakad kami patungo sa kanila. Doña Marcela, Rafael, Selena, I'd like you to meet Miss Marina Velasco. She's the lead consultant of Velasco International. Interesado siya sa bagong resort project ninyo. Tumigil ang mundo nang humarap sila sa akin. Nararamdaman ko ang pintig ng puso ko sa aking lalamunan. Nanlamig ang aking mga kamay, pero pinanatili ko ang aking pagkakangiti. Velasco, tiningnan ako ni Doña Marcela mula ulo hanggang paa. May pamilyar sa iyo, hiha. Taga saan ka? Galing po ako sa Singapore, Doña Marcela, pero lumaki ako sa Visayas. Sagot ko sa boses na kontrolado at walang emosyon. Marami na akong narinig tungkol sa Monteverde Group. Isang karangalan ang makilala ang mga taong nasa likod ng ganito kalaking imperyo. Tinitigan ako ni Rafael, may pagtataka sa kanyang mga mata. Tila may hinahanap na pamilyar na anino sa aking anyo. Marina, pamilyar ang iyong boses. Baka po dahil marami tayong pagkakatulad sa pananaw sa negosyo, Mr. Monteverde, mabilis kong sagot. Biglang lumapit si Selena at kumapit sa braso ni Rafael. Love, wag mo namang takutin si Miss Velasco. Welcome to the party, Marina. I love your style. Napaka-sophisticated. Salamat, Selena, sabi ko, sadyang ginamit ang kanyang pangalan ng walang titulo. Maganda rin ang kwintas mo. Mukhang luma na, pero may halaga. Sandaling natigilan si Selena, hinawakan ng emerald necklace. Ah yes, isang heirloom. Regalo ito ng biyenan ko. Muntik na akong matawa sa tindi ng kanyang kapal ng mukha. Heirloom? Regalo? Ang mga kasinungalingan nila ay tila mga palamuting suot nila ngayong gabi. Ngunit bago pa ako makasagot, may isang maliit na tinig ang tumawag mula sa likuran nila. Mommy, can we go home now? I'm tired. Isang batang babae ang lumabas mula sa likod ng mga security guard. Nakasuot siya ng puting dress. May mga kulot na buhok na katulad ng sakin noong bata pa ako. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Inay. Ang mga mata ko, tumigil ang tibok ng puso ko. Amara. Amara, baby, behave. Kausap namin si Miss Marina, sabi ni Selena sa boses, na tila puno ng pagmamahal. Pero nakita ko kung paano niya hinawakan nang mahigpit ang balikat ng bata. Isang hawak na puno ng kontrol, hindi ng aruga. Tumingin sa akin si Amara, sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata, tila may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Isang koneksyong hindi kayang putulin ng lupa, ng dagat, o ng kahit anong distansya. Ang batang ito, ang batang akala ko ay namatay kasama ko sa hukay, ay buhay. At tinatawag niyang mommy, ang babaeng nagtangka sa buhay ko. Hello, Amara. Halos hindi ko mailabas ang boses ko. Ang ganda mo, ngumiti ng bahagya ang bata. Isang ngiting tila may halong takot at pagkahiya. Thank you po. Halika na, Amara. Doña Marcela wants you to meet some board members, sabi ni Rafael sa bayaya sa bata. Pinanood ko silang lumayo. Ang bawat hakbang ni Amara ay parang pagpunit sa laman ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong takbuhin ang bata at yakapin siya, sabihin sa kanya ang katotohanan. Pero kailangan kong magpigil. Ang isang maling galaw ay maaring maging mitsa ng aming kapahamakan. Marina, ayos ka lang? Bulong ni Gabriel sa tabi ko. Namumutla ka. Buhay siya, Gabriel, sabi ko. Ang mga mata ko ay nakatutok pa rin sa maliit na anyo ni Amara sa dulo ng ballroom. Ang anak ko, pinalalaki nila ang anak ko sa loob ng kanilang mga kasinungalingan. Hinarap ko si Gabriel at sa pagkakataong ito, ang puot sa aking mga mata ay naging apoy na mas maliwanag pa sa mga chandelier sa paligid. Hindi ko lang kukunin ang kanilang yaman, Gabriel. Kukunin ko ang aking anak at sisiguraduhin kong sa araw na malaman nila kung sino ako, ang kwintas na suot ni Selena ang magsisilbing sakal sa kanilang sariling mga leeg. 3 araw matapos ang gala, nakatayo ako sa harap ng gusali ng Monteverde Group of Companies. Ang salamin ng skyscraper na ito ay tila isang higanteng salamin na nagpapaalala sa akin kung gaano kataas ang inakyat ng pamilyang ito gamit ang mga tuntungan ng kanilang mga biktima. Miss Velasco, nasa loob na po sila, bati ng sekretary ni Rafael. Pumasok ako sa boardroom, naroon si Rafael, si Doña Marcela, at syempre,
si Selena. Si Selena ay nakaupo sa tabi ni Rafael, may hawak na tablet at tila seryosong nakikibahagi sa negosyo. Kahit alam kong ang tanging alam niya sa arkitektura ay kung paano pumili ng kulay ng kurtina. Good morning, bati ko, boses na tila yelo sa lamig. Narito ang proposal ko para sa inyong bagong resort sa Palawan. Hindi lang ito tungkol sa ganda, tungkol ito sa pundasyon. Isang bagay na madalas nakakalimutan ng maraming kumpanya, ang matibay na pundasyon. Habang nagpapaliwanag ako gamit ang mga digital slides, napapansin ko ang titig ni Rafael. Hindi ito titig ng isang business partner. Ito ay titig ng isang lalaking pilit na binubuksan ang isang saradong pinto sa kanyang alaala. Samantala, si Selena ay hindi mapakali. Bawat papuri ni Doña Marcela sa disenyo ko ay parang sampal sa kanyang mukha. Impressive, Marina, sabi ni Doña Marcela. Gusto ko ang konsepto mo ng hidden sanctuary. Pero bakit tila napakalungkot ng disenyo? Dahil ang pinakamagagandang lugar ay madalas na may itinatagong pait, Doña Marcela, sagot ko, habang diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Parang isang pamilya. Sa labas, mukhang perpekto. Pero sa loob, may mga lihim na pilit na ibinabaon. Sandaling tumahimik ang silid. Naramdaman ko ang tensyon. Tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Anyway, putol ni Selena, pilit na tumatawa. I think we should discuss this further over dinner. Bakit hindi ka pumunta sa bahay bukas, Marina? Para makita mo rin ang aming personal na koleksyon ng sining. Baka makatulong sa inspirasyon mo. Ngumiti ako. Isang karangalan, Selena. Kinaumagahan, nakarating ako sa mansyon ng mga Monteverde. Ang mansyong ito, bawat sulok, bawat amoy ng mamahaling pabango at wax sa sahig ay nagpabalik sa akin sa mga gabing umiiyak ako sa kusina habang hinihintay ang pag-uwi ni Rafael. Habang naglalakad kami sa hallway patungong veranda, nakita ko si Ligaya, ang matandang kasambahay na tanging naging kakampi ko noon. Mukhang tumanda siya ng husto. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasa ng bigat ng mga lihim na nasaksihan niya sa bahay na ito. Nang magtagpo ang aming mga mata, nabitiwan ni Ligaya ang dala niyang tray ng tsaa. Klang! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ligaya, ano ba? Napakatanda mo na talaga, wala ka nang ginawang tama. Sigaw ni Selena, agad na lumapit at dinuro ang matanda. Papatawad po, Ma'am Selena. Nagulat lang po ako. Nanginginig na sagot ni Ligaya. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-asa. Sorry, Marina, ang mga katulong dito ay tila hindi na naturuan ng tamang asal, sabi ni Selena habang humaharap sa akin. Ayos lang, sabi ko, lumapit ako at kumuha ng isang piraso ng tissue para tulungan ang matanda, pero pinigilan ako ni Selena. Huwag, Marina, hayaan mo ang dumi sa dumi. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kamao sa ilalim ng aking bag. Dumi? Ang babaeng ito ang tumulong sa akin noong ako ang kinakawawa ng pamilyang ito. Ilang sandali pa, lumabas si Amara mula sa hardin. Takbo siya ng takbo, may hawak na isang maliit na drawing. Mommy, look, I drew a house. Sigaw ng bata patungo kay Selena. Kinuha ni Selena ang drawing ng hindi tinitingnan at ibinigay agad kay Ligaya. Dalhin mo yan sa kwarto niya. Amara, how many times do I have to tell you? Huwag kang tatakbo kapag may bisita. Go to your room. But mommy, nalungkot ang mukha ni Amara. I said go, pasigaw na sabi ni Selena. Nanikip ang dibdib ko. Gusto kong sugurin si Selena at bawiin ang drawing. Gusto kong sabihin kay Amara na ang kanyang drawing ay napakaganda. Pero nanatili akong nakatayo, isang malamig na estatwa. Nang makaalis ang bata, tiningnan ako ni Selena ng mataman. Alam mo, Marina, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Bakit tila napakapamilyar mo sa akin? Yung mga mata mo, yung paraan ng pagtayo mo. Parang nakita ko na yan sa isang taong matagal na naming ibinaon. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Baka po dahil ang mga anino ng nakaraan ay hindi talaga nawawala, Selena. Nagbabago lang sila ng anyo para bumalik sa mga taong nakalimot sa kanila. Tila kinilabutan si Selena sa sagot ko. Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Ligaya para linisin ang huling piraso ng nabasag na tasa. Habang nakayuko siya, may ibinulong siya sa akin na sapat lang para marinig ko. Maamina,
Kayo ba yan? Hindi ako sumagot. Pero ang isang butil ng luhang, muntik nang pumatak mula sa aking mata, ang naging kumpirmasyon niya. Alam ko, sa bahay na ito, may isa na akong kakampi. Pero alam ko rin na ang bawat segundong pananatili ko rito ay lalong naglalagay sa akin sa bingit ng panganib. Dahil si Selena, nagsisimula na siyang mang-amoy ng katotohanan. Nakaalis na si Selena para sagutin ang isang mahalagang tawag sa telepono. Iniwan akong mag-isa sa malawak na pasilyo ng mansyon. Alam kong ito na ang pagkakataon ko. Sa halip na bumalik sa veranda, tinahak ko ang daan patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang kwarto ni Amara. Bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Nang marating ko ang pintong may nakasabit na pangalang Amara sa makukulay na letra, huminto ako. Narinig ko ang mahinang hikbi mula sa loob. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Nakita ko ang aking anak na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakayuko at yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang drawing na kanina ay pinunit ni Selena ay nakakalat sa sahig, tila mga piraso ng isang pusong basag. Amara, tawag ko sa kanyang pangalan sa boses na pinakamalambot na kaya kong ilabas. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Miss Marina, sorry po. I'm not supposed to be crying. Sabi ni Mommy, weak daw po ang mga batang umiiyak. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Pinulot ko ang mga piraso ng drawing. Hindi totoo yon, Amara. Ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan. Tanda ito na may nararamdaman ka. Kinuha ko ang isang tape sa kanyang study table at sinimulang pagtabihin ang mga punit na papel. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang matinding pagnanais na yakapin siya, na sabihing ako ang kanyang totoong ina. Pero kailangan kong mag-ingat. Upang pakalmahin ang kanyang paghikbi, sinimulan kong humuni. Isang himig na nagmula pa sa aking kabataan sa Iloilo, isang luma at malambing na hele, na itinuro sa akin ni inay. At gabi-gabi kong ikinakanta sa aking sinapupunan noong dala-dala ko pa siya. Biglang tumigil si Amara sa pagpunas ng kanyang luha. Tinitigan niya ako ng mataman, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Bakit niyo po alam ang kantang yan? Tanong niya sa pabulong na boses. Tumigil ako sa paghuni. Bakit, Amara? Narinig mo na ba ito? Tumango siya ng dahan-dahan. Minsan po, kapag natutulog ako, naririnig ko yan sa panaginip ko. At minsan, kapag malungkot ako, kinakanta yan sa akin ni Nanay Ligaya. Sabi niya, yan daw ang paboritong kanta ng real nanay ko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Real nanay, alam ni Amara. O kahit paano, may nararamdaman siya. Amara! Anong ginagawa mo rito, Miss Velasco? Mabilis kaming lumingon. Nakatayo sa pintuan si Ligaya. May hawak na bagong lino para sa kama. Nang makita niya kaming dalawa na magkasama, nakita ko ang takot at pag-asa na naghahalo sa kanyang mukha. Hinihintay ko lang si Selena, Ligaya. Nakita ko kasing malungkot si Amara, paliwanag ko habang tumatayo. Amara, lumabas ka muna at kumuha ng merienda sa kusina. Kakausapin ko lang si Miss Marina, utos ni Ligaya. Nang makalabas ang bata, mabilis na isinara ni Ligaya ang pinto at humarap sa akin. Ma'am Mina, kayo nga. Alam ko ang himig na yan. Kahit 10 taon pa ang lumipas, hindi ko malilimutan ang boses nyo. Ligaya, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Buhay ang anak ko. Bakit? Paano nila nagawa ito? Hinawakan ni Ligaya ang aking mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Noong gabing iyon, ma'am, hindi patay ang bata. Isinilang niyo siya bago kayo itinapon sa bangin. Si Doña Marcela, kinuha niya ang sanggol. Pinagpalit niya ito sa isang patay na sanggol na galing sa morgue ng ospital nila. Gusto niyang manatili ang bata rito dahil ito ang tanging tagapagmana ng trust fund ng matandang Monteverde. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit ay parang kutsilyong dumaan sa aking puso. At si Rafael, alam ba niya? Yumuko si Ligaya. Alam niya, ma'am, pero wala siyang nagawa. Hinayaan niyang pinalaki si Amara ni Selena dahil natatakot siyang malaman ng publiko ang krimen ng kanyang ina. Ginagamit nila ang bata, ma'am. Si Selena, hindi niya mahal si Amara. Ginagamit lang niya ang bata para hindi siya iwan ni Rafael. Nagdilim ang paningin ko. Ang pag-ibig na naramdaman ko noon para kay Rafael ay tuluyan ng naging abo. Hindi lang niya ako hinayaang mamatay.
Hinayaan din niyang lumaki ang aming anak sa piling ng isang babaeng walang puso. Kukunin ko siya, Ligaya, binitawan ko ang pangako sa boses na puno ng puot. Hindi ko hahayaang manatili si Amara sa impyernong ito. Delikado, ma'am, malakas si Doña Marcela. Pero tutulungan ko kayo. Hawak ko ang mga lumang record ng ospital na hindi nila naisama sa pagsunog, bulong ni Ligaya. Bago pa kami makapag-usap ng mas matagal, narinig namin ang tinig ni Selena na tinatawag ako mula sa ibaba. Marina, nasaan ka na? Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha at inayos ang aking sarili. Tiningnan ko si Ligaya sa huling pagkakataon. Mag-ingat ka rito, Ligaya. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na kilala mo ako. Lumabas ako ng kwarto at bumaba ng hagdan. Nakita ko si Selena na naghihintay sa paanan nito, ang kanyang mukha ay puno ng pagduda. Bakit ka nanggaling sa taas? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin. Naligaw lang ako, Selena. Napakalaki kasi ng mansyon niyo, sagot ko ng may kasamang ngiti. Salamat sa imbitasyon, pero kailangan ko nang umalis. Marami pa akong tatapusing trabaho para sa proposal niyo. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, naramdaman ko ang titig ni Amara mula sa bintana ng kanyang kwarto. Itinaas ko ang aking kamay bilang pamamaalam. Sa loob ng sasakyan, hinarap ko si Gabriel na naghihintay sa akin. Gabriel, ituloy ang plano, sabi ko. Pero baguhin mo ang layunin. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapabagsak sa kanila. I want my daughter back. At sisiguraduhin kong ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Amara ay babayaran ni Doña Marcela at Selena ng dugo. Ang Helen na kinanta ko kanina ay hindi na lang isang awit ng pagtulog. Ito ay naging isang martsa para sa paparating na digmaan. Malayo sa kumikinang ng mga ilaw ng Makati, ang tundo ay nababalot ng usok at ingay ng mga jeep. Dinala ako ni Gabriel sa isang maliit na simbahan sa dulo ng isang makipot na eskinita. Walang mga chandelier dito, tanging ang mga kandilang nag-aagaw buhay sa harap ng altar ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit dito sa lugar na ito, kung saan ang amoy ng sampagita ay humahalo sa alikabok ng kalsada, kung natagpuan ang mga pinakamatapang na tao sa buong Maynila. Sila ang mga nahanap ko mula sa mga lumang record na nakuha natin, pabulong na sabi ni Gabriel, habang naglalakad kami patungo sa 5 babaeng nakaupo sa likurang pews ng simbahan. Lahat sila ay nanganak sa Monteverde Memorial Hospital sa nakalipas na 15 taon. At lahat sila, uuwing walang bitbit na sanggol. Paglapit namin, napayuko ang mga babae, mga kamay nilang puno ng kalyo mula sa paglalaba at pagtitinda, mga matang tila natuyo na sa kakaiyak. Mga misis, ito po si Miss Marina. Siya ang tutulong sa atin, pakilala ni Gabriel. Isang ginang, si Aling Rosa, ang tumayo. Mahigpit ang hawak niya sa isang kupas na kumot ng sanggol. Totoo po ba, Miss Marina, na may pag-asa pa kaming malaman kung nasaan ang mga anak namin? 10 taon na ang nakalipas nang sabihin nilang namatay sa sakit sa puso ang anak ko. Kahit na narinig ko siyang umiyak ng napakalakas bago ako mawalan ng malay. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang kwento ni Aling Rosa ay alingawngaw ng sarili kong bangungot. Sabi nila sa akin, ipinakremate na agad ang anak ko dahil may nakakahawang sakit, dagdag naman ng isang dalagang ina na nagngangalang Joy. Wala man lang akong bangkay na nayakap. Tiningnan ko silang isa-isa. Nakita ko sa kanila ang sarili ko noong gabing inilibing ako. Mga babaeng pinagkaitan ng karapatan dahil wala silang pera. Dahil ang kalaban nila ay pamilyang pwedeng bilhin ang batas at ang katotohanan. Hindi ko lang kayo tutulungan, sabi ko. Ang boses ko ay unti-unting lumalakas, pumapailan lang sa tahimik na simbahan. Sasabayan ko kayo sa paglaban dahil alam ko ang pakiramdam ng magising sa isang madilim na gabi na walang ibang yakap kundi ang hangin. Nagkatinginan sila, nagtataka sa lalim ng emosyon sa aking mga salita. Miss Marina, mayaman po kayo. Bakit niyo kami tinutulungan? Mapanganib banggain ang mga Monteverde? Tanong ni Aling Rosa. Inabot ko ang kamay ni Aling Rosa at hinawakan ito ng mahigpit. Dahil ang perang nakikita ninyo sa akin ngayon ay hindi ko ginamit para makalimot. Ginamit ko ito para makabuelo. Gaya ninyo, ninakawan din ako ng anak sa ospital na iyon. Sinasabi nilang patay na ang anak ko. Pero ang totoo, kinuha nila siya
para gawing pain sa kanilang mga laro. Napasinghap ang mga ina. Ang takot sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng simpatya at higit sa lahat, ng galit. Kaya ko kayo tinawag dito dahil kailangan ko kayo. Patuloy ko, tinitigan ko sila ng direkta. Ang pera at kapangyarihan ay madaling itago. Pero kapag nagsama-sama ang mga inang pinunitan ng puso, walang Monteverde ang makakapigil sa atin. Kailangan ko ang inyong mga testimonya, ang inyong mga pirma at ang inyong tapang. Handa ba kayong bawiin ang buhay na kinuha nila sa inyo? Tumulo ang luha ni Aling Rosa pero tumango siya ng mariin. Kahit mamatay ako, Miss Marina, para sa anak ko. Isa-isang tumango ang mga babae. Sa gabing iyon, sa harap ng altar, nabuo ang isang alyansa na yayanig sa imperyo ng mga Monteverde. Ibinigay ni Gabriel ang mga affidavit na kailangan nilang basahin at pirmahan ng lihim. Magkita-kitan tayo sa opisina ni Gabriel sa Biyernes para i-file ang class action suit. Tagubilin ko bago kami naghiwa-hiwalay. Mag-iingat kayo. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Paglabas namin ng simbahan, bumabagsak na ang ambon. Pumasok na si Gabriel sa driver's seat ng aming sasakyan habang pinapanood ko ang mga ina na naglalakad palayo sa madilim na kalsada. Nakahinga ako ng maluwag, unti-unti nang nabubuo ang mga piyesa. Malapit nang matapos ang paghahari ng kasamaan ni Doña Marcela. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang pamilyar at nakakakilabot na tunog. Ang pag-arangkada ng isang itim na van na walang plaka. Mula sa kanto, mabilis na sumulpot ang van at hinarang ang daanan ni Aling Rosa. Bago pa man makasigaw ang matanda, bumukas ang pinto ng van at dalawang lalaking nakamaskara ang puwersahang humila sa kanya papasok. "Tulong, Miss Marina! Tulong!" Ang sigaw ni Aling Rosa ay naputol ng isara ng marahas ang pinto ng sasakyan. "Aling Rosa!" Sigaw ko, tumakbo ako palapit kahit naka-heels ako, pero masyadong mabilis ang van. Nawala ito sa dilim ng tundo sa loob lamang ng ilang segundo. Bumaba si Gabriel mula sa sasakyan at tumakbo papunta sa akin. "Mina, anong nangyari?" Kinuha nila si Aling Rosa, nanginginig ang buong katawan ko. Hindi sa lamig ng ulan, kundi sa tindi ng takot at poot. Nalaman nila, Gabriel, may nakabantay sa atin. Bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, nag-vibrate ang telepono ko. Isang unknown number. Nanginginig ang kamay ko nang sagutin ito. "Hello, Marina," isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Isang boses na puno ng lason at kayabangan, si Selena. "Ang ganda pala ng simbahan sa tundo kapag umuulan. Balita ko, naghahanap ka ng mga nawawalang bata. Mag-ingat ka, Marina. Baka sa paghahanap mo, ikaw ang mawala at wala nang makahanap sa'yo kahit nahukayin pa nila ang buong sementeryo." Naputol ang tawag. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi lang nila kinuha si Aling Rosa para takutin ako. Kinuha nila siya bilang patunay na kaya pa rin nilang ilibing ang katotohanan anumang oras nila gustuhin. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Pabalik-balik ako sa loob ng safe house habang si Gabriel ay nakadikit sa telepono. Sinusubukan ang lahat ng koneksyon niya sa mga lokal na presinto para mahanap ang van na dumukot kay Aling Rosa. "Wala, Mina," sabi ni Gabriel, pabagsak na ibinaba ang telepono. Malinis ang pagkakagawa. Walang nakakita sa plaka. At mukhang may mga pulis na bayad ng mga Monteverde ang nagbubulag-bulagan sa lugar na iyon. Napabuntong hininga ako at mariing napahawak sa aking sentido. Alam ni Selena. Alam niyang ako ang nag-oorganisa sa mga ina. Pero ang tanong, paano? Paano niya nalaman ang tungkol sa ospital? Tiningnan ko ang mga dokumentong nakakalat sa mesa, ang mga kopya ng record mula sa Monteverde Memorial Hospital na nakuha ni Ligaya bago ito tuluyang sunugin. Kinuha ko ang isa sa mga folder. Nakasulat dito ang mga pangalan ng mga batang idineklarang patay, ngunit may isang piraso ng papel sa pinakailalim na naiiba. Hindi ito record ng pagkamatay. Isa itong record ng pag-ampon, may petsa na umaabot ng higit 30 taon ang nakalipas. "Gabriel, tingnan mo ito." Iniabot ko sa kanya ang papel. Tiningnan niya itong maigi. Isang sanggol na babae, ipinanganak sa parehong charity ward. Ang ina ay isang labandera, pero walang pangalan ng bata, tanging baby girl A lang ang nakasulat. At ang nag-ampon ay isang malayong kamag-anak ng mga Aragon.
ang apelido ni Selena bago siya ikasal kay Rafael. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Selena Aragon. Palaging sinasabi ni Doña Marcela noon na si Selena ay galing sa isang respetadong pamilya ng mga negosyante. Pero, paano kung kasinungalingan din ang lahat ng iyon? Agad na binuksan ni Gabriel ang kanyang laptop at nag-type ng mabilis. Kung galing si Selena sa mayamang pamilya, bakit kailangan siyang idaan sa isang lihim na adoption record ng ospital ng mga Monteverde? Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Mina, ang kamag-anak ng mga Aragon na nag-ampon kay Selena ay baon sa utang sa mga Monteverde noong mga panahong iyon. Pinatawad ni Doña Marcela ang utang nila kapalit ng pag-aalaga sa isang sanggol. Nanikip ang dibdib ko, unti-unting luminaw ang lahat. Si Selena, ang babaeng nagnakaw ng asawa ko, nag-angkin sa anak ko, at ngayon ay tinatangka akong patayin, ay isa rin palang biktima ng sindikato ng mga Monteverde. Ipinanganak siyang mahirap, kinuha sa kanyang tunay na ina, at hinubog ni Doña Marcela mula pa pagkabata para maging perpektong sunod-sunuran. Kaya pala ganun na lang ang pag-idolo niya kay Doña Marcela, bulong ko. Naniwala si Selena na espesyal siya, na pinili siya. Pero ang totoo, pinalaki siya bilang isang aso ng mga Monteverde. Isang aso na handang mangagat kapag inutusan. Gagamitin ba natin ito laban sa kanya? Tanong ni Gabriel. Huminga ako ng malalim. Subukan nating gamitin ito para gisingin siya. Baka sakaling kung malaman niya ang totoo, pakawalan niya si Aling Rosa at baka ibalik niya sa akin si Amara nang walang gulo. Kinabukasan, humingi ako ng emergency meeting kay Selena. Pumayag siyang makipagkita sa isang eksklusibong kapehan sa BGC. Dumating siya nang nakasuot ng malalaking sunglasses. Bitbit ang kanyang pamilyar na kayabangan. Marina, anong kailangan mong pag-usapan na hindi pwedeng sa opisina? Panimula niya habang humihigop ng kape. Inilapag ko ang folder sa mesa. Selena, alam kong ikaw ang nagpadukot kay Aling Rosa. Ibalik mo siya at hindi ko ilalabas ang mga dokumentong ito. Napangisi si Selena. Mga dokumento? Tungkol saan? Sa mga nawawalang bata? Marina, please. Hindi mo ba alam na walang naniniwala sa mga babaeng naghihirap? Lalo na kung ang kalaban nila ay tulad ko. Hindi ito tungkol sa kanila, Selena. Itinulak ko ang folder palapit sa kanya. Tungkol ito sa iyo. Nawala ang ngisi sa kanyang labi. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at tiningnan ang adoption record. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang pagkabigla na dumaan sa kanyang mga mata. Sinundan ng matinding pagtanggi. Fake ito, malamig niyang sabi, at ibinalik ang folder sa akin. Isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae. Fake ba, Selena? Patingnan mo ang sarili mong birth certificate. Walang record ang ospital ng panganganak ng sinasabi mong ina. Kasi ang totoo mong nanay ay isang labandera na namatay sa kalungkutan matapos kang agawin sa kanya ng mismong babaeng tinatawag mo ngayong Mama Marcela. Tumigil ka, napataas ang boses ni Selena. Tumingin siya sa paligid para makita kung may nakarinig. Wala kang alam, Marina. Ako ang pinili ni Doña Marcela. Ako ang karapat-dapat para kay Rafael at ako ang karapat-dapat kay Amara. Hindi ako isang hamak na labandera. Ikaw ay isang biktima, Selena. Pinanatili ko ang lamig ng aking boses. Gaya ko, gaya ng mga inang nasa tundo. Ginamit ka lang nila para siguruhing may kontrol sila sa lahat. Pakawalan mo si Aling Rosa at tutulungan kitang makawala sa kanila. Nanginig ang mga kamay ni Selena. Sa isang saglit, akala ko ay nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Akala ko ay maiintindihan niya ang sakit ng pagiging kasangkapan. Ngunit unti-unti, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding puot. Gusto mo akong tulungan? Tumawa siya ng pagak. Marina, hindi ako tulad mo. Wala akong pakialam kung totoo o hindi ang papel na iyan. Ang mahalaga, ako ang nakaupo sa trono ng mga Monteverde ngayon. At kung sa tingin mo, bibitawan ko ang kapangyarihang ito dahil lang sa isang lumang dokumento, nagkakamali ka. Tumayo siya, hinawakan ang kanyang bag. Sige, ituloy mo ang laban mo, pero tandaan mo, si Aling Rosa ay simula pa lamang at huwag na huwag mong lalapitan ang anak kong si Amara. Bago pa man ako makasagot, tumalikod na siya, sumandal ako sa silya, nabigo ako. Ang lason ni Doña Marcela ay tuluyan ng pumatay sa kung anuman ang natitirang konsensya. Sa pagkatao ni Selena, paglabas ko ng kapehan, naglalakad ako patungo sa parking lot nang mapansin kong may isang itim na SUV
na nakaparada malapit sa sasakyan ko. Bumukas ang bintana nito at nakita ko ang mukha ng isa sa mga pamilyar na bodyguard ni Selena. Pinaandar ng driver ang makina at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, umarangkada ang SUV ng napakabilis direkta sa kinaroroonan ko. "Mina, tabi!" Narinig ko ang sigaw ni Gabriel mula sa malayo. Napapikit ako at inihanda ang sarili sa pagbangga. Ang tunog ng gulong na umiiskrit sa semento ay tila huling awit ng kamatayan bago magdilim ang lahat. Screech! Isang malakas na puwersa ang tumulak sa akin palayo. Bago pa man dumikit ang bakal ng SUV sa aking katawan, tumalsik ako sa gilid ng sementadong parking lot. Ramdam ko ang hapdi sa aking mga braso pagbagsak ko, at ang malakas na pagpintik sa aking ulo. Pagmulat ko, nakita kong bumangga ang itim na SUV sa isang nakaparadang van. Agad na umatras ang sasakyan at matuling tumakas palabas ng gate. "Mina? Mina? Ayos ka lang?" Dumating si Gabriel na humihingal. Inalalayan akong makabangon. Ngunit bago pa ako makasagot, nakita ko kung sino ang tumulak sa akin. Nakahiga sa kabilang gilid ng sasakyan, pilit na bumabangon habang nakahawak sa kanyang balikat, ay si Rafael. Ang asawa ko. Nilapitan siya ni Gabriel. Mukhang handa itong suntukin ang lalaki, pero pinigilan ko siya. "Gabriel, huwag." Tumingin si Rafael sa akin. Ang kanyang mamahaling suit ay puno ng alikabok at may dugo sa gilid ng kanyang labi. "Marina, ayos ka lang ba?" Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumayo ako ng tuwid, pinagpaga ng aking damit, at tinitigan siya ng malamig. "Bakit mo ginawa iyon, Mr. Monteverde? Bakit iniligtas ng asawa ni Selena ang babaeng gusto niyang ipapatay?" Natigilan si Rafael. Bumuntong hininga siya ng malalim at tumingin sa paligid. "Hindi tayo pwedeng mag-usap dito. Sumama ka sa akin. Kailangan mong malaman ang totoo." Ilang sandali pa, nakaupo kami sa isang tahimik at lihim na opisina ng pamilya Monteverde, na hindi madalas puntahan ni Doña Marcela. Nakatayo ako malapit sa pintuan, habang si Gabriel ay nakamasid mula sa labas. "Anong laro ito, Rafael?" Matapang kong panimula. "Kung iniisip mong magiging utang na loob ko sa'yo ang pagligtas mo sa akin kanina, nagkakamali ka. Kilala ko kung sino kayo." Tinitigan niya ako ng matagal. May luha na namuo sa gilid ng kanyang mga mata bago niya ibinaba ang kanyang paningin. "Alam kong ikaw yan, Mina. Nang gabing makita kita sa gala, sa unang salita mo pa lang. Alam kong ikaw na iyan, kahit nag-iba ang hitsura mo. Ang mga mata mo, ang paraan ng pagtayo mo kapag galit ka. Ikaw ang asawa ko." Humigpit ang hawak ko sa strap ng aking bag. Pinigilan ko ang panginginig ng aking boses. "Wala nang asawa ang kaharap mo, Rafael. Namatay na ang asawa mo noong gabing, nilagyan ninyo siya ng gamot at itinapon sa bangin, kasama ang isang patay na sanggol." "Mina, maniwala ka, hindi ko ginusto yon." Lumapit siya ng isang hakbang pero umatras ako. "Wala akong alam sa plano ni na Mama at Selena na lasunin ka ng gabing iyon. Nalaman ko na lang nang makita kitang walang malay sa sasakyan. Sinubukan kitang iligtas, Mina. Maniwala ka." "Iniligtas?" Hindi ko na napigilan ang sigaw na kanina ko pa kinikimkim. "Paano mo ako iniligtas? Nakatayo ka sa harap ng kabaong ko. Narinig ko ang boses mo. Narinig ko kayong nag-uusap ng ina mo habang ibinabaon ninyo ako sa putek." Bumagsak si Rafael sa kanyang mga tuhod. Ang lalaking kilala ng lahat bilang tagapagmana ng imperyo, ngayon nakaluhod na parang isang basang sisiw. "Totoo, nasa harap ako ng kabaong mo, Mina. Pero bago mangyari ang libing, nung gabing nasa loob ka ng sasakyan, naihuhulog sana nila ng tuluyan sa bangin." Umiiyak si Rafael habang inaalala ang gabi. Nang makalingat ang mga tauhan ni Mama, pumasok ako sa sasakyan. Naluwagan ko ang pagkakagapos mo. Nag-iwan ako ng puwang sa pinto para madali itong bumukas kapag bumagsak na ang sasakyan. Alam kong malakas ka. Nanalangin akong makakalabas ka bago sumabog ang makina. Napailing ako, tumutulo ang mga luha sa aking pisngi, ngunit may kasamang matinding puot. "Iyon ba ang depensa mo? Nanaluwagan mo ang tali ko? At paano naman ang anak natin, Rafael? Hinayaan mong palitan nila ng patay na sanggol para mapanatili ninyo si Amara. Inangkin ng kabit mo ang anak na ipinagbubuntis ko. Dahil kung hindi ko ginawa iyon, papatayin ni Mama si Amara." Sigaw ni Rafael. Ang boses niya ay basag sa matinding desesperasyon. Nang malaman kong buhay ang bata at ikaw ay itatapon na, hinarap ko si Mama.
Sinabi niya na kapag sinubukan kitang iligtas at dalhin ang bata, pareho kayong mamamatay. Para masigurong buhay si Amara, ibinenta ko ang buong kaluluwa ko, Mina. Ibinigay ko kay Mama ang 40% na shares ko sa kumpanya. Binitawan ko ang karapatan ko sa lahat, kapalit ng buhay ng bata, at sa pag-asang ikaw ay makakaligtas din. Natigilan ako. Ang mga shares, iyon ang dahilan kung bakit, ayon sa investigasyon ni Gabriel, biglang naging absolute controller si Doña Marcela ng Monteverde Group ilang araw pagkatapos ng aksidente ko. Iniwan kita para mabuhay ka, Mina, at nanahimik ako sa loob ng 12 taon dahil hawak ni Mama ang leeg ko. Kung magsalita ako, alam kong kukunin niya si Amara. Umiiyak na nakatingala si Rafael. Patawad, Mina. Alam kong duwag ako. Alam kong hindi ako ang asawang kailangan mo. Pinunasan ko ang mga luha sa aking pisngi gamit ang likod ng aking kamay. Tinitigan ko ang lalaking minsang minahal ko nang higit pa sa sarili ko. Oo, iniluwat niya ang tali ko. Oo, isinakripisyo niya ang kanyang yaman. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Hinayaan niyang saktan ako ng pamilya niya dahil takot siyang harapin sila. Ang pagmamahal na puno ng karuwagan ay mas masakit pa sa direktang pagtatraidor, Rafael, malamig kong sabi. Isang gabi, 12 taon ang nakalipas, humingi ako sa iyo ng saklolo. Hiningi ko na protektahan mo kami ng anak natin, pero mas pinili mong yumuko sa ina mo. Mina, please, humawak si Rafael sa aking sapatos. Tumakas ka na kasama si Amara. Alam kong may plano ka. Tutulungan ko kayong makalabas ng bansa. Huwag mo nang labanan si Mama. Papatayin ka niya ng tuluyan ngayon. Tiningnan ko siya pababa. Hindi ako tatakas, Rafael, tapos na akong tumakbo. Ako ang naging biktima ninyo noon. Pero ngayon, ako ang magiging karma ninyong lahat. Tinalikuran ko siya. Mina, pakiusap! Bago ako lumabas ng pinto, huminto ako at lumingon. Salamat sa pagluluwag ng tali ko noon. Dahil doon, nabuhay ako para makita kung paano ko wawasakin ang pamilyang ito. At Rafael, sisiguraduhin kong wala kang matitirang bahagi sa buhay ni Amara. Paglabas ko, naghihintay si Gabriel. Hindi siya nagtanong, alam na niya siguro sa mukha ko na ang narinig ko ay nagpatibay lamang sa aking desisyon. Ngunit pagdating namin sa sasakyan, nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at nanlamig ang buong katawan ko. Isang litrato ni Amara, nakatali siya sa isang silya, umiiyak. Kasunod nito ay isang text. Ikaw ang nag-umpisa ng apoy, Marina. Ngayon, panoorin mo kung paano ito tutupok sa huling piraso ng puso mo. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Ang litrato ni Amara na nakatali, ang mga mata niyang puno ng takot at luha, ay parang matatalim na kutsilyo na sabay-sabay na ibinaon sa aking dibdib. Nanghina ang mga tuhod ko, at kung hindi ako nasalo ni Gabriel, baka bumagsak na ako sa semento ng parking lot. Mina, anong nangyari? Bakit namumutla ka? Nanginginig ang boses ni Gabriel habang inaagaw ang telepono ko. Nang makita niya ang litrato, nagigting ang kanyang mga panga. Mga hayop sila. Kailangan ko siyang puntahan, Gabriel. Ngayon na. Taranta akong naglakad patungo sa driver's seat, pero hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Hindi, Mina, huwag kang padalos-dalos. Ito mismo ang gusto ni Doña Marcela. Gusto niyang mawala ka sa wisyo. Kapag pumunta ka roon ng walang plano, hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi pati si Amara. Biglang nagring muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, tumatawag na ang numero. Kinuha ko ito mula kay Gabriel at sinagot. Ang panginginig ng kamay ko ay napalitan ng determinasyon. Kung sasaktan ninyo ang anak ko, sinusumpa ko, Doña Marcela. Shh, shh, dahan-dahan sa banta, Jasmina. Putol ng matandang boses sa kabilang linya. Ang boses na 12 taon kong kinatakutan, ngayon ay punong-puno ng kayabangan. O dapat ba kitang tawaging Marina? Ang galing ng pagpapanggap mo, Hija. Muntik na akong maniwala. Pero ang mga nanay nga naman, palaging nagkakamali kapag nakita na nila ang kanilang mga anak. Nasaan si Amara? Sigaw ko. Narinig ko ang mahinang pag-iyak ng bata sa background. Mommy, natatakot po ako. Miss Marina, naririnig mo siya, Jasmina. Naiiyak siya kasi nalaman niyang hindi pala totoo ang perpektong pamilya niya. Malumanay, ngunit nakakakilabot ang himig ng matanda. Pumunta ka sa lumang warehouse sa may pier, mag-isa, at dalhin mo ang lahat ng dokumentong nakuha mo sa ospital
pati na ang listahan ng mga inang inorganisa mo sa Tondo. Kapag nakita ko kahit anino ng mga pulis, ipapadala ko sa iyo ang bata ng pira-piraso. Pinatay niya ang tawag. Mina, tatawag ako ng backup, mabilis na nag-type si Gabriel sa kanyang telepono. May mga kilala akong matitinong opisyal. Hindi Gabriel, pigil ko. Ang boses ko ay matigas. Walang pulis. Hawak nila ang buong presinto sa lugar na yon. Sabi ko nga sa'yo, pera ang lengguwahe nila. Kaya pera rin ang isasagot natin. Tiningnan ako ni Gabriel nang may pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Magkita tayo sa opisina mo. I-prepare mo ang lahat ng soft copy ng ebidensya at ang video confession ni na Aling Rosa at ng ibang mga nanay. At Gabriel, tawagan mo si Elena. Ang kapatid mo, Mina, baka ipagkanulo ka na naman niya. Hindi, umiling ako. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ko. Dahil ngayon, nasa akin na ang alas na makakapagpabago ng desisyon niya. Isang oras ang lumipas. Nakarating kami sa opisina ni Gabriel. Andoon si Elena, nanginginig at umiiyak. Matapos kong sunugin ang litrato namin sa Iloilo, alam niyang totoo ang banta ko. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang mga bank statement na nagpapatunay na ang pondong ibinibigay ni Doña Marcela sa kanya ay galing sa mga kumpanyang may kasong human trafficking. Nanlaki ang mga mata niya. Kapag sumabog ito, Elena, hindi ka lang accomplice. Isa ka sa mga makukulong. At ang anak mo may iwan sa wala, malamig kong paliwanag habang inaayos ang isang maliit na earpiece sa aking tainga. Pero may choice ka. Tulungan mo ako ngayong gabi at isusumpa ko, magiging state witness ka at ilalayo ko kayo ng anak mo sa gulo. Umiyak ng malakas si Elena, niyakap ang mga binti ko. Ate, patawarin mo ako. Gagawin ko. Ano bang kailangan kong gawin? Humarap ako kay Gabriel. Habang nasa warehouse ako para harapin si Doña Marcela, ikaw at si Elena ang mag-o-organize ng pinakamalaking media leak sa kasaysayan. Lahat ng major networks, lahat ng online journalists. Gusto ko, habang kinakausap ko ang matandang iyon, umeere na ang mukha niya sa lahat ng telebisyon sa Pilipinas bilang mastermind ng baby trafficking ring. Paano ka, Mina? Paano kung saktan nila si Amara bago makarating ang tulong? Tanong ni Gabriel. Bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Inilagay ko ang huling piraso ng USB sa loob ng aking bag. Hindi nila sasaktan si Amara habang hawak ko ang orihinal na dokumento na kailangan nila. Ako ang target nila. At Gabriel, kung hindi ako makalabas ng buhay, siguraduhin mong hindi mapupunta si Amara kay Rafael. Iligtas niyo ang anak ko. Sumakay ako sa sasakyan at nagmaneho patungo sa pier. Ang gabi ay madilim, walang bituin sa langit. Tila nagluluksa rin ang kalikasan sa mangyayari. Nang marating ko ang lumang warehouse, amoy kalawang at asin ang sumalubong sa akin. Naghihintay sa labas ang dalawang armadong lalaki na agad kinuha ang bag ko. Pumasok ako sa loob at doon, sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, nakita ko si Doña Marcela. Nakaupo siya sa isang silya, mukhang reyna sa gitna ng mga basura. Sa di kalayuan, nakatali si Amara, umiiyak at nanginginig. Sa tabi ng bata ay si Selena na may hawak na baril. Nanay, sigaw ni Amara nang makita ako. Isang salitang nagpabigay sa akin ng panandali ang lakas. Patahimikin mo ang batang iyan, Selena, utos ni Doña Marcela. Humarap siya sa akin, may hawak na tungkod. Ang tapang mo rin, Jasmina. Babalik ka rin pala sa putik na pinanggalingan mo. Nandito na ang mga hinihingi ninyo, inihagis ko ang mga envelope sa sahig. Pakawalan niyo ang anak ko. Tumawa ang matanda. Anak? Kailan pa siya naging anak mo? Ako ang nag-alaga sa kanya, pera ko ang nagpakain sa kanya. Wala kang karapatan. Karapatan na galing sa pagnanakaw. Karapatan na kinuha mo kasabay ng pagpatay mo sa sarili kong pagkatao. Humakbang ako palapit. Hindi pinapansin ang baril na nakatutok sa akin ni Selena. Tingin niyo ba makakatakas pa kayo, Doña Marcela? Tingin niyo, hindi ko naisip na papatayin niyo rin ako kahit ibigay ko sa inyo ang mga dokumento? Ano ang ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Doña Marcela. Ngumiti ako, isang ngiti ng tagumpay sa gitna ng impyerno. Tingnan ninyo ang mga cellphone na ninyo. Ilang segundo pa, sabay-sabay na tumunog ang telepono ng mga tauhan niya. Maging ang telepono ni Selena ay nag-ring. Binuksan nila ito at nakita ang breaking news sa lahat ng channel. Ang mukha ni Doña Marcela, ang mga patunay ng pagtrato sa mga sanggol bilang paninda,
at ang listahan ng mga kumpanyang konektado sa Monteverde Group, lahat ay nakakalat na sa publiko. Titridor, bulyaw ni Doña Marcela, ang kanyang kalmadong anyo ay tuluyang nabasag. Hindi ako traidor, Marcela, sabi ko, habang patuloy na naglalakad palapit. Isa lang akong ina na ibinaon ninyo sa lupa. At ngayon, ako ang magiging lupa na tatabon sa pamilya ninyo. Bago pa makapag-utos ang matanda, itinaas ni Selena ang baril at itinutok ito, hindi sa akin, kundi diretso sa ulo ni Amara. Tumigil ka, Marina, kung hindi ko makukuha ang buhay na ito, walang makakakuha. Sigaw ni Selena, tuluyan nang nawala sa sarili. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay dumagundong sa loob ng warehouse, kasunod ng isang malakas na putok na nagpatigil sa ikot ng mundo. Bang! Kasabay ng pagputok ng baril ay ang nakakabinging tili ni Amara. Napapikit ako ng mariin. Hinihintay ang pagbagsak ng katawan ng aking anak. Ngunit nang imulat ko ang aking mga mata, hindi si Amara ang nakahandusay sa sahig. Isang matangkad na anyo ang nakayuko, nakaharang sa pagitan ni Selena at ng bata. Rafael! Si Rafael ay nakahawak sa kanyang tagiliran, kung saan mabilis na kumalat ang pulang mantsa sa kanyang puting polo. Bago pa man paputukin ni Selena ang baril, tumalon siya mula sa madilim na sulok ng warehouse upang saluhin ang bala. Anong ginawa mo, Rafael? Nanginig ang mga kamay ni Selena at tuluyang nabitiwan ang baril na bumagsak sa semento. Hindi para sa iyo ang balang iyon, para iyan sa batang iyan. Inagaw ninyo ang lahat sa akin. Bumagsak si Rafael sa mga tuhod niya. Napasigaw si Doña Marcela at pilit na lumapit sa kanyang anak. Rafael, anak ko, mga tanga, tumawag kayo ng ambulansya. Pulyaw niya sa kanyang mga tauhan. Pero ang mga ito ay abala sa pag-check ng kani-kanilang telepono. Nakita na nila ang balita. Alam nilang wala na silang babalikan. Kaya isa-isa silang tumakbo palabas ng warehouse. Kahit na nahihirapang huminga, pinilit ni Rafael na lumingon kay Amara. Kinapang niya ang sahig at unti-unting kinalag ang tali sa mga kamay ng bata. Tumakbo ka na, Amara. Pumunta ka sa mommy Mina mo. Utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay paos at nanghihina. Hindi nagdalawang isip si Amara. Umiyak siyang tumakbo palapit sa akin at napaakap ng mahigpit sa aking mga binti. Niyakap ko siya ng buong lakas. Ang init ng kanyang katawan laban sa malamig kong balat. Ang nagkumpirma na sa wakas, hawak ko na siya, ang anak ko. Ang totoong kayamanan na 12 taon kong iniyakan. Nandito na ako, anak. Ligtas ka na, bulong ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Mina! Tawag ni Rafael, habang hawak-hawak siya ng umiyak na si Doña Marcela. Tumingin si Rafael sa akin, may huling pakiusap sa kanyang mga mata. Iilayo mo siya. Iligtas mo siya sa pamilyang ito. Ngunit bago pa ako makasagot, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw. Si Selena, tila nasisiraan na ng bait, pinulot niya ang tungkod na nabitiwan ni Doña Marcela at itinutok sa matanda. Sige, umiyak ka ngayon, Mama Marcela. Iyak! Dahil ang paborito mong anak, ang anak na palagi mong pinoprotektahan, ay mamamatay nang dahil sa mga laro mo. Tumahimik ka, Selena. Hayop ka. Ikaw ang bumaril sa anak ko. Sigaw ng matanda. Ako, tumawa ng malakas si Selena. Oh, ako ang humila ng gatilyo, pero ikaw ang nag-ambang ng baril. Ikaw ang nagturo sa akin na kuhanin ang lahat, hindi ba? Ikaw ang nagturo sa akin na walang halaga ang buhay ng iba, basta't nasa itaas tayo. Kinuha mo ako sa tunay kong ina para gawing kasangkapan mo, at ngayon, sisisihin mo ako. Gusto kong umalis. Gusto kong hilahin si Amara palabas ng warehouse bago pa dumating ang mga pulis. Ngunit nang marinig ko ang sigaw ng mga wangwang sa labas, alam kong tapos na ang palabas. Dumating si Gabriel kasama ang mga tauhan ng NBI. Mabilis nilang pinaligiran ang lugar. Si Elena ay nasa likuran nila, umiiyak. Pero nang makita ako at si Amara, nakita ko ang paghinga niya ng maluwag. Tinupad ko ang usapan namin. Siya ang naging susi para mabilis na kumilos ang batas. At kapalit niyon ay ang kanyang kaligtasan mula sa mga Monteverde. Ibaba ang mga sandata. NBI ito. Taas ang mga kamay. Sigaw ng lead agent. Nabitiwan ni Selena ang tungkod at tulalang nagpaubaya habang pinoposasan siya ng mga operatiba.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, tila iniisip pa rin ang posisyon na matagal na niyang pinangarap, pero hindi kailanman naging kanya. Samantala, dinaluhan ng mga medic si Rafael. Inilagay siya sa stretcher at mabilis na isinakay sa ambulansya. Bago isara ang pinto, tiningnan niya ako at si Amara sa huling pagkakataon. Walang sinabi. Isang pilit na ngiti lang at isang mahinang pagtango, tila nagsasabing, "Tapos na ang utang ko sa inyo." Si Doña Marcela naman ay pilit na nanlalaban habang isinasakay sa patrol car. Wala na ang kanyang perpektong ayos. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay puno ng alikabok at dugo. "Hindi ninyo ako pwedeng gawin ito. Ako si Doña Marcela Monteverde. Pagmamay-ari ko ang kalahati ng syudad na ito." Sigaw niya. Nang dumaan siya sa harap ko, huminto ang mga pulis nang senyasan ko sila. Tinitigan ko ang babaeng minsang umalipin sa akin. Ang babaeng itinapon ako sa lupa para mabulok. "Wala na kayong pag-aari, Doña Marcela," kalmado kong sabi. Ang boses ko ay hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi ng kapayapaan. "Ang mga lupang ninakaw ninyo, ang mga kumpanyang itinayo ninyo mula sa luha ng iba, lahat iyon ay mawawala. At ang pangalan ninyo, na pilit ninyong pinoprotektahan, ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan bilang isang pangalan ng halimaw." Dinuraan niya ako, pero hindi ako umiwas. Tiningnan ko lang siyang maigi, at pinunasan ang duragamit ang aking panyo, saka inihagis ito sa kanyang paanan. "Dalhin na ninyo siya," utos ko sa mga pulis. Habang umaandar ang mga sasakyan palayo, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Tapos na ang bagyo. Naramdaman ko ang kamay ni Gabriel sa aking balikat. "Mina, ayos lang ba kayo ni Amara?" tanong niya, bakas ang matinding pag-aalala. Tumingin ako sa ibaba. Si Amara, ang aking munting anghel, ay nakasiksik pa rin sa akin. Iniluhod ko ang isa kong tuhod para magpantay kami. Hinawakan ko ang kanyang mukha, pinunasan ang mga luha niya, at tinitigan ang kanyang mga mata na kamukhang kamukha ng sa akin. "Natatakot ka ba, anak?" tanong ko. Umiling siya, humikbi, at pagkatapos ay yumakap sa leeg ko ng napakahigpit. "Hindi na po, nanay." Napapikit ako at hinayaang tumulo ang mga luhang 12 taon kong kinimkim. Tinawag niya akong nanay. Hindi ito ang panaginip sa ilalim ng lupa. Hindi ito ilusyon na dala ng gamot. Ito ang realidad. Tumayo ako habang buhat-buhat siya. Hinarap ko si Gabriel. "Umuwi na tayo, Gabriel. Umuwi na tayo sa wakas." Ang gabi ng paniningil ay natapos hindi sa pamamagitan ng pagpatay, kundi sa pagbawi sa buhay na matagal nang ninakaw. Ngunit alam kong ang paghihilom ay ngayon pa lamang magsisimula. Puno ng puting liwanag at amoy ng antiseptic ang silid sa ospital. Pagkatapos ng gabi sa bodega, ang katahimikan ng silid na ito ay tila isang pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba. Sa kama, nakahiga si Rafael, may mga tubo sa kanyang ilong at nakakabit sa mga monitor na nagpapakita ng mahina ngunit sapat na tibok ng kanyang puso. Nakaligtas siya sa operasyon, ngunit ang balang tumama sa kanyang tagiliran ay nag-iwan ng permanenteng pinsala sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. May dalang mga legal na dokumento. "Mina," tawag niya sa akin sa malambot na boses. Tapos na ang pagdinig para sa piyansa ni na Doña Marcela at Selena. Denied ang hiling nila dahil sa bigat ng mga kaso, mula sa human trafficking, kidnapping, falsification of documents, hanggang sa attempted murder. Wala silang takas. Tumango ako ng dahan-dahan. "Salamat, Gabriel." At si Elena, nakipagtulungan siya ng maayos sa NBI, patuloy ni Gabriel. Dahil sa kanyang testimonya, binigyan siya ng conditional immunity. Malaya siya, Mina. Pero kailangan niyang ibalik ang lahat ng ari-ariang nakuha niya mula sa mga Monteverde. "Hayaan mo siyang magsimula muli," sabi ko, habang nakatingin pa rin kay Rafael. Ang mahalaga, pinili niyang tumayo sa panig ng katotohanan sa huling sandali. Iyon ang unang hakbang para sa pagpapatawad. Narinig namin ang mahinang ungol mula sa kama. Unti-unting iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, sinubukan niyang gumalaw, ngunit napadaing siya sa sakit. "Mamina!" Mahina niyang tawag. Lumapit ako, ngunit nanatiling may distansya sa pagitan namin. "Huwag kang gumalaw, Rafael.
Sariwa pa ang tahi mo. Tumingin siya sa akin, may mga luha na mabilis na gumulong mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang unan. Si Amara? Ligtas ba siya? Ligtas ang anak natin, Rafael. Kasama siya ni Ligaya ngayon sa safe house. Masaya siya at unti-unti nang bumabalik ang ngiti niya, sagot ko. Huminga ng malalim si Rafael. Tila may malaking bato na naalis sa kanyang dibdib. Salamat sa Diyos. Mina, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Alam kong ang pananahimik ko ay katumbas din ng krimen. Totoo, Rafael, diretsong sabi ko. 12 taon mong pinanood ang anak natin na tinatawag na ina ang babaeng nagtangka sa buhay ko. 12 taon mong hinayaan ang sarili mong maging sunod-sunuran dahil sa takot. Hindi ko kayang burahin ang sakit na iyon sa isang mabilis na pagpapatawad. Yumuko si Rafael, umiiyak ng tahimik. Alam kong kailangan kong magbayad. Nakipag-usap na ako sa mga abogado ko. Aaminin ko ang lahat ng kasalanan ko sa korte. Hindi ako lalaban. Karapat-dapat akong mabilanggo. Tiningnan ko ang lalaking minsang naging mundo ko. Wala na ang galit sa puso ko para sa kanya. Ang tanging naroon na lamang ay ang malalim na awa at ang malawak na espasyo ng pagtanggap na ang lahat ng bagay ay may katapusan. May isang hiling lang ako, Mina, kung maaari, pabulong na sabi niya, habang nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Kahit nasa loob ako ng kulungan, pwede ko bang sulatan si Amara? Kahit hindi niya ako tawaging daddy. Gusto ko lang malaman niya na may tatay siyang nagsisisi sa bawat segundong hindi niya siya ipinaglaban. Nanatili akong tahimik ng ilang sandali. Tiningnan ko si Gabriel na tumango ng bahagya bilang pagsuporta sa anumang desisyon ko. Sige, Rafael, sa wakas ay sabi ko. Maaari mo siyang sulatan. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang katotohanan tungkol sa iyo. Pero tandaan mo, hanggang doon na lamang iyon. Ang buhay nating dalawa ay natapos na noong gabing ihulog mo ang kabaong ko sa lupa. Hindi na tayo muling babalik sa pagiging mag-asawa. Ngumiti ng bahagya si Rafael sa gitna ng kanyang mga luha. Sapat na iyon, Mina. Sapat na ang malaman kong buhay kayo at ligtas. Lumabas ako ng silid kasama si Gabriel. Sa hallway, naramdaman ko ang paggumaan ng aking pakiramdam. Ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa pamilya Monteverde ay tuluyan ng naputol. Kinabukasan, pumunta kami sa korte para sa formal na pagbasa ng sakdal kay Selena. Nakasuot siya ng kulay orange na uniforme ng preso. Walang make-up at gulo-gulo ang buhok. Nang makita niya ako sa audience, huminto siya. Walang galit sa kanyang mukha ngayon, tanging matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Humiling si Selena na makausap ako bago siya ibalik sa kanyang selda. Sa tulong ni Gabriel at ng mga gwardya, nabigyan kami ng 5 minuto sa isang maliit na silid. Marina, o Mina, panimula ni Selena, ang kanyang boses ay wala ng lason. Gusto ko lang malaman mo, hindi ko pinagsisisihan ang pagkawala ng yaman ng mga Monteverde. Ang pinakagusto ko lang naman talaga noon ay ang maging tulad mo. Kumunot ang noo ko. Ang maging tulad ko. Tumango siya, may pait sa kanyang mga labi. Noong nasa kolehiyo pa tayo, palagi kitang pinapanood. Wala kang mamahaling gamit, galing ka sa probinsya. Pero lahat ng tao ay mahal ka. Si Rafael, ang mga propesor natin, lahat sila ay nakikita ang liwanag sa'yo. Habang ako, kahit anong suot ko, kahit gaano karami ang pera ko, palagi akong nararamdamang bakante. Akala ko, kapag nakuha ko ang asawa mo, ang posisyon mo, at ang anak mo, makukuha ko rin ang pagmamahal na mayroon ka. Tinitigan ko si Selena, isang babaeng naging halimaw dahil sa gutom sa pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa kanya ng mundong kinalakihan niya. Ang pagmamahal ay hindi nakukuha sa pagnanakaw ng buhay ng iba, Selena, malumanay kong sabi. Nakuha mo nga ang pangalan ko at ang asawa ko, pero naging masaya ka ba sa loob ng 12 taon? Yumuko si Selena at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak ng walang pagkukunwari. Isang pag-iyak ng isang maliit na batang muling naging ulila. Hindi. Bawat gabi ay gising ako dahil natatakot akong malaman ni Rafael na hindi ko siya kayang pasayahin tulad ng pagpapasaya mo sa kanya. Bawat araw ay natatakot ako na baka isang araw ay magising si Amara at makita niyang hindi ako ang tunay niyang ina.
Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang malamig na mesa sa pagitan namin. Sana sa lugar na pupuntahan mo, Selena, mahanap mo ang sarili mong pagkatao, hindi ang pagkataong binuo ni Doña Marcela para sa iyo, kundi ang totoong Selena. Salamat at patawad, Mina, pabulong niyang sabi bago siya tinapik ng gwardya para ihatid palabas. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng sikat ng araw. Ang langit ay asul na asul at ang hangin ay malinis. Naramdaman ko ang paghawak ng isang maliit na kamay sa aking kanan, si Amara. Nanay, maaari na po ba tayong umuwi sa Iloilo? Tanong niya, nakatingala sa akin ng may malalaking ngiti. Tumingin ako kay Gabriel na nakatayo sa tabi namin, may dalang mga tiket para sa aming biyahe. Oo, anak, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang maliit na kamay. Uwi na tayo. Doon sa lugar kung saan walang mga lihim at kung saan ang bawat bukas ay puno ng pag-asa. Ang hangin sa Iloilo ay may ibang tamis. Amoy asin ng dagat, amoy sariwang damo, at higit sa lahat, amoy kalayaan. 3 taon na ang lumipas mula ng gabi sa bodega ng Maynila. Ang mansyon ng mga Monteverde ay tuluyan ng naibenta. At ang malaking bahagi ng perang nakuha mula rito ay ginamit namin ni Gabriel para itayo ang tahanan ni Amara, isang maliit na kanlungan para sa mga inang biktima ng pang-aabuso at mga batang ipinagkait sa kanilang mga pamilya. Si Doña Marcela ay nananatili sa loob ng isang correctional facility. Ayon sa mga ulat, ang matanda ay tuluyan ng nawalan ng bait. Madalas siyang makitang nakatitig sa pader ng kanyang selda. Pilit na nag-aayos ng kanyang gulugulong buhok at sumisigaw na ibalik sa kanya ang mga gintong barya na matagal nang naging abo. Si Selena naman ay tahimik na naglilingkod sa loob ng bilangguan, nagtuturo sa mga kapwa niya preso ng mga gawaing kamay upang makapagsimula muli kapag dumating ang araw ng kanyang paglaya. Sa aming lumang bahay sa Iloilo, pinapanood ko si Amara habang tumatakbo sa tabing dagat, kasama ang pinsan niya, ang anak ni Elena. Ate, tawag ng isang boses mula sa kusina, si Elena. Lumapit siya sa akin, may dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mukha ay mas payapa na ngayon, malayo sa takot at ambisyon na minsan nang lumamon sa kanyang pagkatao. Ang pagpapatawad sa pagitan naming dalawa ay hindi nangyari sa loob ng isang gabi. Ito ay isang mahabang proseso na binubuo ng mga maliliit na hakbang araw-araw. Ang pagsasalo sa agahan, ang pag-aayos ng aming lumang hardin, at ang mga simpleng kwentuhan tungkol sa aming mga magulang habang nakikinig sa hampas ng alon. Salamat, Elena, sabi ko habang tinatanggap ang tasa. Salamat din, ate. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging kapatid mo muli. Nakangiting sabi niya bago bumalik sa kusina para ihanda ang hapunan. Tumingin ako sa pampang kung saan nakaupo si Amara sa buhanginan. Lumapit ako sa kanya at tumabi. Noong mga unang buwan namin dito, madalas pa siyang magising sa gabi habang umiiyak. Natatakot na baka dumating si Selena at ilayo siyang muli sa akin. Ngunit sa bawat gabing iyon, naroon ako para yakapin siya, kinakanta ang aming pamilyar na hele, hanggang sa muli siyang makatulog ng mahimbing. Nanay, tawag sa akin ni Amara habang sumasandal sa aking balikat. Ang ganda po ng sunset ngayon, no? Oh, anak, napakaganda, hinaplos ko ang kanyang buhok. Sabi ni Tito Gabriel sa akin kanina, ang dulo daw ng araw ay hindi naman talaga katapusan. Simula lang daw ito ng mas magandang gabi, nakangiting sabi ng aking anak. Napatingin ako sa likuran namin. Naglalakad si Gabriel patungo sa amin, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at short. Malayo sa seryosong abogado na nakilala ko sa Maynila. Ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng init at proteksyon na palaging ibinibigay niya sa akin mula pa noong gabing umahon ako mula sa putik. Hindi nagmamadali si Gabriel. Hinintay niya akong maging handa. Hinintay niyang maghilom ang bawat sugat sa aking puso bago niya hiningi ang aking kamay. At sa darating na Sabado, sa harap ng isang maliit na kapilya sa tapat ng dagat, magsisimula kami ng bagong pahina ng aming buhay. Walang mga kilalang negosyante, walang mga mamamahayag, at walang mga kasinungalingan. Tanging si Amara, si Elena, si Ligaya, nakapiling na ngayon ang kanyang anak, at ang mga pamilyang tinulungan namin sa Tondo ang magiging saksi. Huminga ako ng malalim,
hinahayaang pumasok ang sariwang hangin sa aking mga baga. Ang pamilya Monteverde ay nagtangka akong ilibing ng buhay. Inakala nila na ang lupa ang tatapos sa kwento ko. Ngunit nagkamali sila. Hindi nila alam na ako ay tulad ng isang binhi, na mas ibinaon mo sa ilalim ng lupa, mas lalong tutubo, mas lalong lalakas, at mas lalong mamumukadkad upang hanapin ang liwanag. Naramdaman ko ang paghawak ng kamay ni Gabriel sa kaliwa ko at ang kamay ni Amara sa kanan ko. Mina man o Marina ang itawag nila sa akin. Ang mahalaga ay narito ako ngayon. Buhay, malaya. At higit sa lahat, isang ganap na ina na handang mag-alay ng bawat bukas para sa kanyang pamilya. Ang tunog ng mga alon ang nagsilbing musika sa aming paglalakad. Sa maliit na dalampasiga ng Iloilo, sa ilalim ng dapit hapon na kulay kahel at lila, nakatayo si Gabriel. Nakasuot siya ng simpleng puting barong at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong katapatan na nagligtas sa akin noong mga panahong ako ay isa lamang anino ng nakaraan. Nakahawak ako sa braso ni Amara na suot ang isang simpleng puting bestido habang may hawak na pumpumpon ng mga bulaklak ng sampagita at dapo. Ang bawat hakbang ko sa buhanginan ay tila pag-iwan sa huling bakas ng lungkot. Sa unang hilera ng mga upuan, nakita ko si Elena na umiiyak habang nakangiti, katabi ang kanyang anak. Sa tabi naman niya ay si Aling Cora na malusog na ngayon, kasama si Ligaya na sa wakas ay malaya na ang anak mula sa maling paratang. Naroon din ang ilan sa mga inang nakasama ko sa tundo. Mga inang may dinalang mga ngiti sa halip na luha. Bago kami magsimula, tumingin ako sa salamin ng maliit na kapilya. Hinawakan ko ang peklat sa aking pisngi. Dati, tuwing nakikita ko ito, naalala ko ang madilim na kabaong, ang malamig na lupa, at ang halakhak ng mga taong nagtaksil sa akin. Ngunit ngayon, nakikita ko ito bilang isang marka ng aking muling pagsilang. Ang peklat na ito ang patunay na kahit gaano kalalim ang hukay na gawa ng tao, ang katarungan ng Diyos ay palaging makakahanap ng paraan para umusbong. Huminto kami ni Amara sa harap ni Gabriel. Kinuha ni Gabriel ang aking kamay at naramdaman ko ang init ng kanyang palad na nagpatahimik sa lahat ng aking takot. Mina, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Salamat sa pagpayag na maging bahagi ng iyong paghilom. Salamat, Gabriel, sagot ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Salamat dahil ikaw ang naging liwanag ko noong ang tanging alam ko lang ay ang dilim. Ikinasal kami sa ilalim ng basbas ng isang matandang pari na nakakakilala sa aking mga magulang. Walang mga mararangyang dekorasyon, walang mga paimbabaw ng ngiti ng mataas na lipunan. Ang tanging naroon ay ang pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas matibay pa sa ginto. Nang matapos ang seremonya, humarap kami sa aming mga bisita. Niyakap ako ni Amara ng napakahigpit. Nanay, masaya po ako para sa inyo ni Tito Gabriel. Ay, Daddy Gabriel pala, pabulong na sabi niya na nagpatawa sa amin. Sinalubong kami ng mga palakpak at pagbati ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin. At habang lumulubog ang araw, sinimulan kong kantahin ang hele na minsan kong inawit sa loob ng madilim na kabaong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito hele para sa patay. Ito ay awit ng paglaya. Isang awit na nagsasabing ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang ilibing ng kahit anong yaman o kapangyarihan. At ang pinakamagandang higante laban sa mga nagtangkang sumira sa iyo ay ang mamuhay ng may kapayapaan, pag-asa at pagmamahal. Ako si Jasmina Villarreal. Minsang inilibing ng buhay, ngunit ngayoy malayang nabubuhay sa piling ng aking anak at ng lalaking nagturo sa akin na muling magtiwala.